Father Darwin naglabas ng kanyang reaksyon sa mga naging komento patungkol sa batang healer na si Noven Villaluz. Ano ba ito? Alamin natin sa episode na ito. Pero bago man yan, huwag niyong kalimutan muna na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-share po sa inyong mga Facebook group ang mga video namin na ina-upload dito para naman ma-share sa mga hindi pa makapanood. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Nung kamakailan lang, balita sa social media na itong si Novum Villaluz na kilala sa katagang batang healer pinatigil ng DOH ang kanyang panggagamot. Ngayon, ating pakinggan kung ano yung mga dahilan sa likod ng mga pangyayari kasi may mga taong natuwa. Kaya ang atong gobyerno, sa tinuod lang yung pagka-istorya. Unsay ka-istorya ninyo sa atong gobyerno? May polos. Dili ako ha? Dili ako ang nag-istorya. Dili ang sulti. Mura man gyapon. Sama sa akong inahan. Dako na kay gasto sa ospital. Inject, insulin. Pulo ka tambal ang maintenance, sapit nakatagak ang kidney. Walay kayuhan. Oo, balik. So dere pangitaon na mo ang kayuhan. Pero kung kagubot nila pangitaon, andam bud mimlaban. At meron ding mga taong hindi natuwa. Isod man kayo, wala may agyanan. Dayon, isturbo ang agyanan. Dapat, pag sinaptan na iraon tata. May mga number, mga ngalan, mga number na ihatag. Dito ra mo sa inyong mga sakyanan para natay agyanan. Kaya kinita ka dire, lisod na kayo pag-agi. Problema kayo. Diba? Tama kayo. Yung isturbo, magapino? Lisod yun. Kung nakasabot lang tamo nga, namo may number, diba mo, anha mo din mo kag number. Then, ato ra mo sa sakyan, paabot ra mo kay tawagon naman ang mga pangalan. Di husay kay atong agyanan. So sa may reaction mo karon, okay lang sa imo nga karong adlaw ipauntang? Dito magkasinabot, pwede ra undangon pod. Pero magkasinabot mga pasyente loy man pod. Loy lagi, pero magkasinabot padayon nato kay dili man ni pagbuot nato. Diri ang nagreklamo sa Department of Health. Wala mo nagreklamo nga sir, wala man. Okay. Katabang man po ning pandiri. Magsinaptan nila gyud. Lagi, kanara unta. Sige, salamat kayo. Kanara importante magsinaptan na lang ta kay kininta ka diri maglisod man sila kagi. At ngayon, sa pangalawang pagkakataon, si Father Darwin Gitgano ay nagbigay ng kanyang komento, mga reaksyon sa mga naging komento sa nangyaring ito kay batang healer. Ating pakinggan si Father Darwin Gitgano. Hello mga kapatid, magandang araw po. Tapos na tayong exercise sa dalawa. At ngayon ay nandito tayo sa Carmelites. Mag-ano lang tayo sa mga comment natin sa batang healer, no? Dapat ma-educate natin bawat isa. Dahil kapag hindi natin ma-educate ay mailigaw. So dito tayo sa Tagalog version. Dahil hindi lang po itong batang ito ang sinabihan na may gasa or may gift, no? Marami po ito sa buong mundo. So reaction muna tayo sa mga komento galing sa ating mga subscribers dahil nag-comment tayo nito. At umabot na ng maraming mga komento dito at babasahin natin yung mga komento and then magsagawa din tayo ng theological reason bakit hindi kailangan lumapit sa mga ganito albularyo. So sabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon, go to your priest. Hindi niya sinasabi go to the gifted, no? Go to the priest. And babasahin natin yung mga komentaryo mga kapatid, no? Sa ina-upload natin bago lang. Okay, umabot ng 378 yung mga comments. So babasahin natin at mag-interact tayo sa mga malugod nating taga-subaybay
about aning mga faith healers dahil kailangan natin malawakan natin yung ating kaalaman. So may ano pa ako 10 minutes reaction video sa mga reaction. Sabi dito, admittedly si Zosima Istabelio, admittedly I used to be a faith healer with the gift of vision and gift of healing spiritually and physically. Unlike other healers, I drove patients to the truth. So hindi siya katulad ng ibang mga faith healer dahil idadala niya yung mga tao sa katotohanan. Ito maganda po ito. Go to the church, pray and thanks God as He is the true healer. Maganda po ito. I'm just an instrument. I don't use props, charms, or anything, only prayers. So kita ninyo itong mga kapatid natin, example yung batang healer, no? Pupunta sila sa mga kuweba. At yung ina-exercise natin mga kapatid ay biktima po siya ng curse. At yung demonyo ay nananahan sa kanyang stomach dahil bigla lang lalaki yung stomach niya during kailan Tuesday and Fridays. Ito yung pinipray ko sa kanya. Ito yung prayer ng simbahan na very related to her. Ngayon na ako nag-exercise. Ito yun, let us pray to the Lord. Lord, have mercy on her. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages. Amen. The Lord, great, powerful, and terrible, exercise you. Linagay ko yung stula natin sa kanyang tiyan dahil ito po yung maglalaki kailan? Kapag Tuesdays and Fridays. Pero Tuesdays and Fridays lang lalaki, no? At kapag hindi Tuesdays and Fridays, hindi yan gagalaw, no? Dito. Ito yung prayer mga kapatid, dapat malaman ninyo, no? You evil demons, a bestial pleasure, you children of the devil, adversarial powers, those who fly in the sky. Sa atin to mga ungo, no? Nandito. Ito yung i-pray ko specifically. Nandito po. Yung mga hinahawaan ng ungo or wakwak. Yung mga manananggal. Nandito wala sa ritual, no? Those that fly in the sky, flying on the air. Malinaw. Dahil yung pasyente natin ay nahawaan din ng ungo, no? So grabe yung sigaw niya sumisigaw siya, nag-react siya while praying this. Flying on the air, no? Flying in the ethereal, the ones that are on the ground in the desert places, that are in lower abyss, that are in the graves, nandyan sila sa sementeryo, which reside in the woods, nandyan din sila sa mga puno, where one hunts, residing beneath the waters, ilalim sa mga river, those who are hiding in the mountains, in the caves. So, ma-relate natin ngayon si Batang Healer dahil siya sa kuweba. Okay? So, yan po. So, meron namang nagko-comment si Zamozino. I used to practice horoscope, palm reading, faith healers, pero sukad nakapaminaw ko nimo Father since January 2005. Ako na yung gisalikway tanan. Salamat kaayo kay gigiyahan ko sa Ginoo nga makita nako sa YouTube channel nimo, Father Darwin. So natutuwa siya na na-enlighten siya po si Zamozino. Si Jennifer, kahit negative yung babasahin ko, no? Sa abot naman makakaya natin, may 7 minutes lang tayo. With humble heart, thank you Father Darwin for your continuing dedication and time to educate us about Jesus Christ and His wonderful love to His disciples among us, sending your warmest regards and prayer for your good health always.
Tinuod na, Father, as part of my returning back to being a practicing Catholic. From being cold to warm, inactive to active again, I went to our parish priest last January 2025 and confessed yung mga ginabuhat nato dati. Salamat kay Jesus, Sima. Di rin naman punta ni Lasub Milad. Mga kapwa Katoliko, manalig na lang sa Diyos at magdasal ng rosaryo at humahatol ang Panginoong Jesus. Mas lalo kayong maging aktibo kayo sa pananampalatayang Katoliko. October 5, nagkaroon din ako ng pangitain, mga baha at lindol. God bless Father Darwin. So, dito mga kapatid, yan ang comment niya. Ano pa, no, ni 27086, maayo man ganit ta, pero naapod lagi singil. Maayo ganit ta, gagaling tayo, pero may may bayad yan, no. May encounter sa life. Ako, buti na lang napakinggan ko si Father at the time. Dito nausab ang way sa akong life. Nagpasalamat ako una sa Diyos na iya pa jud niya gigiyahan. So nagpasalamat siya sa Panginoon o kang Father Darwin. At dahil ni Father Darwin nga maoy gitagaan og giyah para daghan matabangan nga mabalik ta sa Ginoo ug maiwas ato kinabuhi. To God be the glory. Gikan ni 2786 086, no. Thank you so much, Father. Si Melchor Macabeth. Thank you, Father, for always evangelizing us. God bless you and more power. So last 4 minutes na lang. Manilin Gibay Banglos. Father, lisod jud diri dapita. Ako taga Bohol man ko, nya ako bana taga Zamboanga del Sur. Ang pamilya sa akong bana ilang hula-una na adjud anang magpatambal sa mga faith healer. Bisan gani uno mingon nga gidaot kay maoy ingon sa ilang mananambal. So yan talaga, taga Bohol siya, si Manilin. Yung asawa niya ay taga Zamboanga. So yung pamilya niya ay laging lumalapit talaga sa mga albularyo. O niyan ay habak, no, susuot ng habak kay iwas daw sa mga manautay o kasina. So protection daw sa mga maiinggit at yung laging nag-send ng curse. Ilagani kong giingnan og pahimo daw pud ko ako jud nga giprangkahan nga maayo pay magsuot kog eskapularyo kaysa ana nga mga habak nga gikan sa demonyo. So thank you, marami na tayong natutunan na evangelize ng mga kapatid natin. Natutulong din, hindi lang tayo mag-aaway, tutulong na ma-evangelize. Kay naa naman mi diri karon sa Mindanao ning balhin migpuyo dre. O siya ingon sa iyang mama na mahimuan naghabak. Ako jud ang mubabag ni ana. Ako giingnan once magpahimo ka ayaw nagsaka sa balay kay once makasuot kag habak. Di po demonyo, so sasama lang yung demonyo, no? Very nice and informative sharing of Father Darwin. Thank you, bro Kenneth. Si Cherry EP126. Good morning po, Reverend Father. Punto por punto staff, stay safe and God bless always. So babasahin natin ito, yung mga komento ninyo sa live natin dahil interesado kayo nito at marami tayong matutunan at marami din tayong ma-evangelize. Hindi po sapat yung healing po. Dahil ang Panginoon, kapag ngayon nga after my mass ngayon, magpakumpisal pa ako sa lahat ng dumadalo at bumibisita natin ngayon. So magsimula ako alas 2 hanggang matapos po. Hindi ako tatayo kung hindi sila matapos mangumpisal. Thank you, Father Darwin. May God give you more wisdom and use you to teach us the truth. May the Lord guide you and protect you from harm and bless you. Amen. Si My Warni Channel. So, last 1 minute, no?
So yan po mga kapatid, kailangan talaga natin maisiwalat ito at lagi natin itong makatikais. Dahil ako po ay tulungan din natin yung batang healer na kung maabot niya ito, tutulungan ka namin para ma-guidean ka at ma-purify yung pamamaraan natin in line with Christ mga kapatid, hindi in line with us, with our own creativity. Dahil mayroon na tayong Panginoon, siya lang po yung daan. Hindi sinasabi niya ako ang daan, meron pang iba, no? I am the way, the truth, and the life. Mababasa natin yan sa John chapter 14 verse 14 verse 6, brother. Okay, so quick na ano lang po mga kapatid, no? Catechism natin sa inyo at sana po ay may natutunan po kayo ngayon sa araw na ito mga kapatid. At wala na tayong oras, no? At yan po ang ating tampok sa araw na ito. Nawa po ay naunawaan nyo po ang punto ni Father Darwin sa episode na ito. Maraming salamat po and bye-bye.